Hello, brothers and sisters, mga kabradsis! Good afternoon sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. It's me again, Itanabas. No? Nandito na naman tayo mga kabradsis para po ipagpatuloy po natin ang ating pong part 3 sa episode natin about grace and our salvation, brother and sisters. No? Now, atin pong i-clarify mga brother and sisters, no? Then atin pong napag-usapan yung part 2 ng ating pong episode. Atin pong napag-usapan doon na talagang itong kaligtasan natin ay talagang sa pamamagitan talaga ng pananampalataya, no? At sinabi doon sa Philippians chapter 2 verse 12 na talagang i-exercise natin, i-work out natin ang salvation in fear and trembling. So meaning i-work out, so i-exercise. So mayroon talagang i-exercise, meaning mayroon talagang paggawa, mayroon talagang works, brother and sisters, no? Para daw malubos ang kaligtasan, no? Yun ang sabi sa Tagalog, malubos, no? Talaga para ma-full face, no, ang salvation. Ngunit ang nakapagligtas talaga sa atin ay talagang ang sa pamamagitan talaga ng pananampalataya, no? Hindi kasama dito ang works or gawa ng mga mabubuting gawa, no? Hindi sa pamamagitan ng kaligtasan diyan. Kundi tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Sino bang pinanampalataya na natin? Ang ating Panginoong Hesus. Siya po ang grace na tinutukoy po sa Ephesians 8 to 8 up to 9, no? Siya po ang tinatawag na grace diyan na galing sa Diyos Ama, galing sa Diyos. Ngayon mga brothers and sisters, no, atin pong i-clarify na naman at part 3 na po ito sa episode natin sa atin pong tinatawag na talakayan about sa tinatawag grace, no. Now, I would like to clarify mga brothers and sisters na ito pong tinatawag na kaligtasan talaga sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Pagkatapos kang sumampalataya ng ating Panginoong Hesus, kapag buhay pa ang tao, ay talagang obligado po tayo sa paggawa, sa pag-proceed into works talaga, brother and sisters, no? Maliban na lang kung ikaw po'y pagkatapos mong sumampalataya sa Panginoon, pagkatapos na yaon ay ikaw po'y namamatay, ikaw po'y naputulan ng hininga, ay wala na. No need works na yon, no? Wala, hindi na kailangan yung works dahil nasa pananampalataya ka lang ng totoo, tapos hindi ka na nakagawa pa ng mabuti dahil pagkatapos mong sumampalataya ikaw po'y namatay. Ayun, no need na ang tinatawag na works or gawa diyan, no? Dito po sa babasahin po natin sa Biblia sa Lucas, no, kapitulo 23 bersikulo 21, dito po sa Biblia mga brothers and sisters, oh, dito. Babasahin ko po dito mga brothers and sisters. Dito sa versikulo 41, matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa, ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. 42, at sinabi niya, Hesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Verse 43, ang sagot ng Panginoong Hesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di sasama kita sa paraiso. Napakalinaw talaga, brother and sisters. Pag ikaw po'y sumampalataya, ikaw po'y nagsisisi, sumampalataya ka ngayon, tapos ikaw po'y namamatay na, no? Katulad ng isang kriminal, no? Ito po'y istorya ng dalawang kriminal sa kaliwa at kanan, habang ang Panginoon ay nasa gitna. Mayroon pong nanunuya na isang kriminal, I think sa kaliwa o sa kanan ba? Tapos yung isa naman talagang sinupla talaga niya ang isang kriminal. Huwag mong gawin yan dahil tayo po'y pinaparusahan ayon sa ating mga ginagawang masama. Pero yung tao na yan, si Jesus, ay walang ginawang masama. Huwag kang ganyan. Yun ang sabi ng isang kriminal. Ito po ang istorya. Tapos ang sabi ng isang taong sumampalataya ni Jesus, isang kriminal, ay makikita natin na siya po'y sumampalataya at siya po'y naniniwala kay Jesus na talaga siya ay hari. Yan ang sabi ng isang kriminal, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ayun ang sabi ng isang kriminal. Ang sagot ng ating Panginoong Hesus, ito'y pangako, hindi pa sila nakapunta, hindi pa sila namamatay. But ang sagot ng Panginoong Hesus, automatically, sabi ng Panginoon, sinabi ko sa iyo, ngayon di sasama kita sa paraiso. Ngayon, right now, no, isasama kita sa paraiso. Anong ibig sabihin? No?
Pag ikaw po'y nagsisisi, sumampalataya ka ng Panginoong Hesus, at ikaw po'y nagpapakita ng motibo na naniniwala ka kay Hesus, ang sabi ng Panginoon, isasama kita sa paraiso. Yun, pangako yun, hindi pa nga sila namamatay. Pero ligtas na, may isasama na ang isang kriminal. Kaya kapag buhay pa po kayong pong mga believers of Christ, sumampalataya ng ating Panginoong Hesus, kapag buhay ka pa, iobligado talaga na gawin natin ang matuwid, gawin natin ang mga mabubuti, ang kalooban ng Diyos, ang utos ng Diyos. Hindi pwede ka lang makasala dyan. Pagkatapos mong sumampalataya, ligtas ka na, tapos gumagawa ka ng mga kahalayan. Hindi maaari yun. No? Tapos, number 2, brother and sisters, no, kailangan talaga from faith mag-proceed talaga doon po sa gawa or works, dahil mga brother and sisters, number 2, ito po'y proof, ito po'y ebidensya na yung pananampalataya kay Jesus, ito po'y buhay, hindi po ito patay. Yun ang sabi sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 17. Atin pong babasahin, brother and sisters, sa Santiago 2 17. Tingnan natin at babasahin natin sa Tagalog. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Yun ang sabi ni Apostle James, Apostle Santiago. Na sabi niya ay patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, ibig sabihin, kailangan talaga ang works dahil ito po'y ebidensya na yung pananampalataya mo'y buhay, hindi po patay. Pagkatapos, brother and sisters, pangatlo, kailangan talaga itong tinatawag na works or gawa dahil pruiba, ito po'y proof or ebidensya na yung pananampalataya mo'y may kabuluhan. Tingnan natin sa Santiago 2:20. Dito po sa versikulo 20, sabi po dito, ibig mo pa bang patunayan ko sa iyo hangal na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Walang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay ito po'y walang kabuluhan. Para po may kabuluhan yung pananampalataya mo, may kalakip talaga ng gawa. Kaya yung gawa talaga kailangan from grace to faith, then mayroong susunod talaga na gawa dahil para may kabuluhan yung pananampalataya mo. Number 4, brother and sisters, bakit kailangan talaga ang works? Ito po ay ebidensya. Ayon po sa 22, sabi po dito 22, di ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Ganap, no? Ito po ay prueba, ebidensya na yung pananampalataya mo'y ganap. Ganap talaga. Ganap meaning complete or ganap. No. Pag wala itong gawa, yung pananampalataya mo'y hindi ganap. Kaya ang works talaga, ito po'y naganap. Kailangan talaga na ang pananampalataya mo'y mayroon talagang gawa, dahil ang pananampalatayang walang gawa, hindi yun ganap. Pag gusto mong ganap yung pananampalataya mo, di mayroon talagang work, mayroon talagang gawa. Yan lang mga brother and sisters, naging ganap talaga. No? Yun ang kailangan natin na matutunan. Now, dito po tayo mga brother and sisters, ang sinasabi po dito sa Roma. Now, dito po sa Roma, 3:22 pala. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudiyo at maging Hintil. Yon mga brother and sisters, no? Ang sabi po ni St. Paul sa taga-Roma, mga brother and sisters, pinawalang sala ng Diyos, no? Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudiyo ka man o mga Gentile ka. Tayo pa po'y taga-Israel o tayo pa po'y mga Pilipino, tayo pa po'y ibang bansa, pag ikaw po'y nananalig, sumampalataya ng ating Panginoong Hesus, ikaw po'y pinawawalang sala. Yun talaga ang mga advantage, no? Pag tayo po'y sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, tayo po'y pinawalang sala, brother and sisters. So ito talagang sinasabi ni Pablo sa taga-Roma, mga brother and sisters. Ibig bang sabihin nito ni Apostle Paul ay no need na ang works, no need na talaga ang gawa? O nunit talaga ang paggawa ng mga mabuti? Nunit na ba talaga? At tingnan natin ang Roma 13, versikulo 13, brother and sisters. Tingnan natin. 13. Dito. Sabi dito, mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya
sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan ng alitan at inggitan. Yung talaga ang sabi ni Apostol Pablo. Bakit sinabi pa ni Apostol Pablo? Mismo siya ang nagsabi doon po sa taga-Roma na tayo po'y naging napawalang sala, tayo po'y naging matuwid sa ating pong pananalig kay Jesus. Tapos nang tayo po'y nananalig, wala na po tayong pinawalang sala na po tayo na po'y matuwid. Ito pang pagkasabi ni Apostol Pablo ay ibig pang sabihin, no need na talaga ang gawa. Hindi. Sinasabi niya dito sa kabilang chapter, mga brothers and sisters, ito ang sabi, mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan sa alitan at inggitan. Talagang mamuhay po talaga tayo na matuwid, marangal, no? Huwag gugulin daw ang panahon, yung mga paglalasing, pagdibisyo, kahalayan, no? Yung last of the phrase, pita ng laman, yung mga pagsasaya, no? Pagkakasawa, yung magulong pagsasaya, yung paglalasing. Ito yun, tinutukoy po dito talaga, ito pong mga kahalayan. Tapos pupunta ka pa ng kahilayan dahil daw ikaw po'y pinawalang sala, ikaw po'y matuwid na dahil sa pananampalataya ng ating Panginoon. Hindi ganyan ang katuruan, hindi ganyan ang aral ng Diyos sa mga apostol. Ang aral talaga, tayo po'y matuwid, tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya ay talagang susunod talaga tayo na mamuhay po tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing, yung magulong pagsasaya, no? Nagsasaya po tayo, napagagulo, na tayo na po'y lasing, na magpatay pa yung iba. Nagpapakasawa po sa pita ng laman, mayroong mga fornication, mayroong pang pakipagtalik, no? Sa anong klaseng mga kahalayan. Yung inggit-inggitan, alitan, no? Away-away, no? Tapos inggitan, no? Yun talaga. Hindi ganyan ang pamumuhay pag tayo po'y matuwid na. Tayo po'y nananalig kay Jesus, tayo po'y mga pinawalang sala. Hindi yan ang katuruan. Pag tayo po'y ganyan o sumampalataya at matuwid na tayo dahil sa pananampalataya ng ating Panginoong Jesus, tandaan natin ay susunod talaga na mamuhay tayo na may kabanalan, mamuhay tayo sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Sa versikulo 14, ang Panginoong Jesucristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ng laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Yun. Tandaan niyo mga brothers and sisters, na sabi ng versikulo 14, ang Panginoong Jesucristo ang paghariin sa ating mga buhay. Huwag paglaanan ng laman upang bigyan ng kasiyahan ang mga nasa nito. Yun talaga, no? Pahariin natin si Jesucristo. Yun ang sabi ni Apostol Pablo sa kaniyang salita, no? Tandaan natin itong mga pagnanasa ng laman, no? Ang gusto talaga, ang nais talaga ni Apostle Paul, talagang mag-proceed po talaga ang tao from faith to works. Mag-proceed po tayo talaga sa tinatawag na gawa, no? Hindi na sabihin mong tayo po iligtas, sumampalataya ka na tapos gumagawa ka pa ng masama, no? Dito po sa Galatia Kapitulo 3 versikulo 11, ating babasahin pong mga taga-Galatia, ang sabi po ni Apostol Pablo dito, maliwanag kung gayon na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabuhay. Mabuhay po tayo na pinawalang sala po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Mabuhay po tayo, no? At tayo po'y hindi po tayo naging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Tayo po'y naging matuwid, pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Maliwanag yun ang sabi ni Apostol Pablo, mga brother and sisters, no? Kaya huwag natin na i-misinterpret, brother and sisters, no? Para hindi po tayo malito at para hindi po tayo madaya, malinlang, no? Walang pinawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Ito pa, it means ba na ito pa nagkahulugan ba ito na no need na talaga ang works? Hindi po, brothers and sisters. Ang sabi na naman ni Apostol Pablo, no, maproceed na naman tayo sa Galatian, sa kabilang kapitulo, dito po sa Galatia 5:19-21, no, ang sinasabi po talaga dito, tingnan natin. Kaya nga makinig po tayo ng maigi dahil baka na may tayo po'y malito sa aral ng mga apostol, no? Galatia chapter 5 verse 19-20. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan,
pagsamba ng Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Yung talaga ang aral ng mga apostol. Hindi po ibig sabihin na sinasabi ni Apostol Pablo na tayo po'y pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, na hindi ibig sabihin na no need na ang paggawa ng mabuti. No? Ito na rin. Kapareho lang ng aklat sa Galacia. No? Bakit itinuturo ni Apostol Pablo dito po sa Galacia 5 na tayo walang makapasok sa kaharian ng Diyos sa mga gumagawa nitong mga kahalayan? Kung ang ibig sabihin ni Pablo na tayo po'y pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo na po'y matuwid, tapos hindi na gumagawa ng mga mabuti, kayo po'y pumunta ng mga kahalayan dahil kayo po'y matuwid na sa pananampalataya. Hindi yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Tayo po'y matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, talagang totoo yan, tapos talagang susunod talaga ng ang gawa, na hindi talaga pwede na kapag sumampalataya ka ng Panginoong Hesus, followers ka ni Jesus Christ, ikaw po'y magpatuloy gumagawa ng kasalanan, no? Sumasama ka pa ng kahalayan, magpunta ka pa ng mga kahalayan, mga kasamaang gawa, no, sa sanlibutan. Kaya mga brothers and sisters, kailangan natin pong matuto po tayo, no? So dito na lang po tayo, brothers and sisters, no? Sa part 3 na po tayo sa episode. Mayroong pang-apat na episode talaga, no? So, ipagpatuloy natin ito para naman na malubos talaga ang atin pong pagturo patungkol sa grasya, grace, tapos faith and works, no? Yun. At dito na tayo. God bless. Huwag natin na idamot, no, ang pagla-like, pag-share sa atin pong video. Si Itanabas po ito. Tayo po'y katutok lang po tayo sa mga pangangaral ni Itanabas dito po sa Itanabas channel. Sa YouTube po tayo. No, huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, and share. I-share natin ang mga video dahil ito po'y pangaral galing ng Diyos at ito po'y galing sa mga apostol. Ito po si Itanabas at magpaalam na hanggang sa susunod na naman na episode, part 4 na po tayo. And ang Diyos po ay mahal kayo ng Diyos. At huwag ninyong kalimutan, purihin ng Diyos, luwalhatiin ng Diyos, itataas natin ang pangalan ni Jesus. Siya po ay tagapagligtas. Praise the Lord. At purihin siya. To God all be the glory. God bless everyone.